meron pa po silang pinapaaral na anak, nasa kolehiyo. Yung iba naman, kahit tapos na yung mga anak, senior, pambili ng maintenance, wala na pong naiuuwi sila. Kaya nandyan ang gobyerno. Etong ginawa ng gobyerno, pansamantala lang po ito eh. Hindi naman po ito forever eh. Yung ibang mga tsuper nga, sinasabi nga nila, itong ginagawa ng gobyerno, Band-Aid lang eh. Band-Aid solution. Pero kahit papaano may ayuda. Yun na lang pong iisipin po natin. Kahit papaano, nandyan ang gobyerno, pansamantala, habang nag-iisip sa kung ano pa ang paraan na po pwedeng gawin dito sa sitwasyon ngayon na patuloy pong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, pansamantala, mayroon munang iaabot sa inyo na ayuda dahil sa kalagayan po ng ating mga tsuper. Kaso nga lang mga kasama, yan na lang ang inaasahan. Pero yung karamihan ang naririnig po nating reklamo, wala yung kanilang pangalan. So paano nangyari yun? Kung kompleto naman, yung kanilang mga requisitos, yung requirements na hinihingi. Ang DSWD nakasalalay lamang mga kasama sa kung ano po yung clean list ang tawag nila dyan na ibibigay, susumiti sa kanila. At doon lang nila ibabase sa pagbibigay po ng ayuda. Kapag walang yung pangalan, kasi hindi naman kabisado ng DSWD kung sino-sino ang mga tsuper. Nakadepende po yan sa mga tricycle driver. Nakadepende po sila sa mga LGU. Yung final list o master list. Dito naman sa mga jeepney driver, mga kasama, sa mga organisasyon. Pero ako, di ba, parang Erwin, dapat si LTFRB din ang bibigay. May listahan naman sila, di ba? Ang LTFRB, may listahan sila. Listahan siguro ng prangkisa, pero baka pangalan ng mga operator lang nandun. So ang may tamang listahan talaga ng mga miyembro yung kanilang mga organisasyon. Baka may mga nangyayaring politika pa dyan. Yan ang mahirap, di ba? Kung may mga ganong klase pang nangyayari, kawawa naman yung ibang mga tsuper na apektado din ng kanilang sikmura, di ba? 8:29 mga kasama. Kasama po natin ngayon si Liza Buscaino Redulia. Opo, President ng United Transportation Coalition Philippines Inc. Update po sa cash assistance sa TNVS. Good morning po. Good morning po, Sir Rod. Maraming salamat po sa opportunity na itong inyong ibinigay. Opo, hihingi lang po kami ng update sa pagbibigay po ng ayuda para sa ating mga miyembro ng TNVS. Kumusta na po, Ma'am Liza? In general, naging maayos naman po ang pagbibigay, pero aking naging pag-iikot po kahapon, kapansin-pansin talaga yung paghaba ng pila doon sa mga hindi nakasama sa listahan. Ayun. Kasi nilabas po nila yung listahan na yan ahead of time, bago kahapon. So, nakita na ng mga drivers kung kasama sila o hindi. Pero ang naging batayan kasi yung nangyari din po sa mga tricycle yung distribution doon, kung saan nagsalita si Secretary Gatchalian na kung wala po sa listahan, pwedeng magpalista na lang doon sa help desk na naka-assign sa payout centers. So, ganun din po ang nangyari dito kahapon sa TNVS. Pero, siguro, humaba yung listahan, yung pila ng tao. Kaya may mga payout centers po tayong naging mahirap i-manage po yung paghaba ng pila. Tsaka ang naging nakita ko pong problema mismo, yung pagtuturuan po nitong tatlong, yung PNC, yung LTFRB at saka po yung DSWD, na kahit ano pong sabihin nila ngayon, wala na pong nakakaalam sa atin kung ano talaga nangyari. Bakit ganon? Ano pong ibig sabihin nila? Hindi ko po alam kasi nagtuturuan po sila Pinasa po ni PNC sa LTFRB. Kinuha lang naman din ni LTFRB kung ano yung pinasa sa kanila at yun din yung ibinigay lang sa DSWD. DSWD, pondo lang naman ang concern nila. So, hindi na po natin alam kung saan nagkaroon ng problema. Bakit maraming naiwan sa listahan? Diba? Ang gulo-gulo.
kahit maghapon Oo. po kaming nag-usap-usap doon Oo. kahapon, baka nahilo lang po kami. Oh, hindi, pero Kapapasa po na sisyan. so, well, mga ilan pa hong mga miyembro ng TNBS ang wala pong nakuhang ayuda? Siguro sa aking pakiwari, wild guess ko po lang po ito, no? Oo. Siguro nasa 30%. 30%. Ilan ho ba yung miyembro ng TNBS na meron po tayo rito sa Metro Manila, ma'am? Siguro nasa 45,000-50,000 sa TNBS, sa 4 wheels So po, almost half ng total number ng TNBS ay walang nakuhang ayuda. Doon po, 30% po sa aking pakiwari lang, sa Oo. pagkakaalam ko po sa population ng wala lang akong exact. Ayoko magmarunong po, no? Wala Oo. akong exact data na hawak. Oo. No, pero yun po ang tingin ko. Oo. Kaya kailangan po talagang ayusin to kasi unang-una ayaw nga sana namin itong ayuda na to kung ito po yung pinipresenta sa amin na solusyon Oo. dito sa pinakamalaking problema ng transportasyon, which is yung pagtaas at pagdoble na ng presyo ng langis. Hindi po ito ang solusyon na hinihingi namin Ang solusyon net dito para mapanatili yung aming hanap buhay, pababain nyo yung presyo ng gasolina. Oo. Na sa datos ngayon na lumalabas, katawa-tawa talaga na ang Pilipinas ang may pinakamataas na porsyento na ng pagtaas ng ating langis. Oo. Bakit yung ibang bansa hindi naman ganito? Oo. Bakit dito sa atin? Ano ba talaga ang gustong gawin? Gusto na ba talagang patayin yung hanap buhay? Gusto na ba talagang pahirapan na lang? Oo. Hindi na namin alam Sobrang hirap na po. Hindi na namin alam kung kanino kami mananawagan. Kay Trump na ba mismo? Hindi na po namin alam. Wala na kaming tulong na maramdaman. Oo. Well, particular sa anong paraan? Pareho din po ba ang inyong panawagan sa iba pang mga transport group na tanggalin ang excise tax? Kasi kung nais nyo pong pababain yung presyo, ang sinasabi ng gobyerno dyan, hindi naman kontrolado namin yung pagbulusok sa presyo ng produktong petrolyo at itong nangyayari sa Middle East. Lahat naman apektado. Oo. Hindi kontrolado. Opo. Hindi kontrolado ngayon yung sitwasyon. Except, ang pupwede lang gawin, yung pagbibigay nga ng ayuda muna habang nag-iisip ng paraan sa kung paano pa pupwedeng gawin ng gobyerno para mabalansing sitwasyon. Napakarami pong naglabasan na sanga-sangang problema dahil dito sa nangyaring crisis. Tulad ng ito sa gasolina lang, sa aspeto lang ng gasolina natin, dahil deregulated ang ating industriya ng langis, kaya walang magawa, taling-tali ang kamay ng gobyerno. So isa po yan sa mga panawagan natin. But of course, we know for a fact na hindi po yan overnight magagawa. Oo. Diba? Pero it's about time siguro, it's high time na mapag-isipan na natin. Sana hindi na tayo, kung makaalpas man po tayo sa sitwasyon ngayon, sana hindi na natin ulit ito maranasan kung marirepaso natin yung mga batas moving forward. Kaya isa rin po yan sa aming kahilingan. Excise tax, yes, malaking tulong po yan, pero actually hindi targeted yung problema dyan dahil marami rin pong makikinabang dyan na hindi naman karapat-dapat makinabang. Oo. Diba? So, at the same time, sinasabi nila na malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. Hindi naman natin gusto rin mangyari yun, no? Pero yung simpleng pero dahil nga sa deregulated sila, yung simple sanang solusyon na mapakiusapan itong ating mga gas companies na kahit 10 piso discount, hindi naman mamatay yung negosyo nila Diba? Hindi mamatay yung negosyo nila kumpara sa unti-unting pagkitil nila sa negosyo nitong transportasyon. Na napakaraming maapektuhan sa dami ng drivers, may kanya-kanyang pamilya yan. Paano nang mangyayari yung mga mananakay? Ano nang sasakyan niyang mga yan? Pagtuluyang namatay ang industriya ng transportasyon.
Well, Wala naman din. Over the years, wala rin namang ma-provide ang gobyerno natin ng maayos at maasahang transportasyon, di ba? Oo. Pero yung ibang panawagan ng mga tsuper, Ma'am Liz, ang gusto nila, well, ibalik na yung yung taas pasahe. Kasi para sa Isa kanila, rin po yan. para sa kanila, etong nakikita nilang solusyon dito sa sobrang Opo. taas yung presyo ng produktong ng gasolina, ng diesel, lalo tigit para sa mga pampublikong sasakyan. Kasi yung ayuda, isang lang daw yun eh. Isang paglagay ng gasolina. After 2 days, Isa, 3 days, kulang pa nga po eh. Kulang. Tapos Walang na. pa yan sa malalaking Oo. sasakyan eh. Oo. So hindi ito pang Isa rin po yan. Oo. Opo, isa rin po yung fare increase na hiniling namin. Kagaya sa aming hanay, 3 taon na pong nakapetisyon yung aming fare increase. Binigay po sa amin pero after 24 hours, binawi. Mhm. Diba? Nakita naman natin last week yung nangyari yan. Malaking tulong na nga po sana yan. Although hindi pa rin sasapat kasi kakainin lang yan nung price increase ng langis. Mhm. Diba? Pero malaking tulong. Kaya nga every little help that we can get now, kung pagsasama-samahin, magiging malaking tulong din po. Ang nangyayari, napakaliit na nga, pinagdadamot pa. Tapos pilit na isinasilaksak sa amin yung mga ayuda na yan. Tapos magbibigay ba sila ng ayuda na linggo-linggo? Oo. Na talagang walang naiwan na? Yun ba? Kung yun ang gagawin nila, baka matanggap na namin. Di na kami hiling ng iba. Oo. Kung religiously mabibigyan kami, at least man lang sa isang linggo, libre ang full tank namin, baka yan matanggap namin. Pero hindi naman ganun ang mangyayari, di ba? Pasensya na po kayo. Oo. I'm really becoming emotional sa mga interviews ko ngayon, pero Oo. kasi sobra na po talaga. Yeah, naintindihan namin Sobra na po yung talaga. sitwasyon po ng inyo pong sektor. Kayo ho ba isasama bukas sa transport strike? Pinag-uusapan pa po, pero malamang po, malamang. Kaya lang kasi yung sa amin, di naman din masyadong, dahil kami naman po dahil may kami, digital platform kami. Oo. So, mag-offline lang naman po kami. So, unlike yung mga jeep talaga na physically, mararamdaman at makikita nyo na nawawala talaga sa kalye. No? So, ang sinasabi Tingnan po namin, pinag-uusapan pa rin po namin hanggang ngayon, no? Pero we would like to kasi sobra na iba, kailangan na talagang magsama-sama para finally mapakinggan and mapakita sa gobyerno na may krisis po talaga tayo. Hindi ko alam kung anong tinitignan nyo, kung nasa Pilipinas pa ba kayo. Diba? Hindi ko na po alam bakit hindi nyo makita na may krisis. Oo. Wala daw eh. Walang oil crisis. Yun nga po So hindi natin alam. Tanungin natin kung nasaan bansa ba sila. Bakit wala silang nakikita ang crisis? Oo. Diba? Alright. Ma'am Liz, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din po, Sir Rod. Thank you so much. Thank you. Thank you. Liza Buscano Redulia mga kasama. President